So, time check, it's 9:30 in the morning. And samahan niyo ako today, mag-grocery tayo, tapos mag-work tayo. Ano, tara? So, let's go. Syempre, kasama natin ang aking bagets. Hello! Hello! Kapag nandito kami sa sasakyan, yan, laging naka-playlist na trolls. Syempre, hindi mawawala yung aming mahiwagang driver. Sorry na, Daddy! Driver talaga. Meet my boss, manager, amo. Hi! Mainit na nga sa labas sa traffic pa. Buti na lang talaga, isa sa mga prioritize namin is makabili ng sasakyan. Kasi, lalo na ngayon, ang init-init sa labas, tapos traffic pa. So, ang hirap-hirap na mag-commute. Lalo na kung kasama mo yung mga bata, di ba? So, let's go na. Come here. Come on. So, magpa-park lang kasi si Daddy, kaya mauna na tayo. Maghahanap pa siya ng parking. Konti lang naman nabibili namin. Konti lang, promise. Konti lang yung grocery namin. Yung kailangan lang. Kailangan, let's see. Kumuha na rin sila ng kanilang card. Kukuha lang ako ng milk. Yung malaki yung kukunin natin. Para sa kids. Kids, kasama ko doon sa kids. Kasama ko sa kids. Ito. Yung malaki. Ay, yung may free na lang na bag. Pero hindi man natin kailangan lahat ng may free na bag. So, kuha na natin. So, dalawahin natin. Ayan. Dalawang milk. Pansit canton, kalamansi. Okay, sige. Kuha tayo niyan. Mahal ko yan. Oo. Meron po bang meron po bang bulldog dito? Bulldog? Wala, sa Korean store na lang tayo bibili. Okay na yan? Okay. Okay. So, mag-buy na tayo ng chips. Okay. Kuha na kayo ng chips. So, chips. What do you want? Siyempre, hindi mawawala yung clover. Isa lang. And, buy tayo ng picnic for Kendrick. Yan. So, yung less salt ang binibili namin. Yung less salt. So, yung dalawang bagets is kanya-kanyang dampot. O, 'di ba? So, kanya-kanyang dampot na sila. Ayan. Gusto ni Mami yung lace. Tayo ko ng exercise, yung hindi exercise ito. Yes, yan. Sige, lagyan mo na. Dito na lang. Kendrick, share tayo. Okay? Hindi! Ano sa'yo? So, magbabayad na tayo ngayon. Kano kaya nga abutin? So, ang ating napamili ay nasa 6,075 pesos. At meron tayong i-claim na free pillow. May pa-free pillow sila. Tara, mag-claim tayo. Saka i-claim din natin yung ating free parking. Ito, Chucky. Chucky! Let's go! So, uuwi na kami ngayon and siguro bibili na lang kami ng food or ulam for lunch kasi masyado hindi na kaya ng time na magluto. So, bibili na lang kami sa karinderya. Iba pa rin kasi kapag yung makakapili ka ng mga lutong ulam sa karinderya. Dito tayo sa karinderya. Bibili tayo ng ulam. Tingin nga, anong ulam? Tingin nga bawat isa lang. One at a time. May manok tayo dyan ha. Masarap yung talagang manok na yan. Promise. Saan ba yung ginini? Eto. May itlog. Tingin nga. Gusto mo May yan? itlog o wala Pwede. May itlog. Sige, isang giniling. Ano to? May itlog. What's this? Yeah. Paborito to ni Daddy.
Anong sabaw nyo? Ay, Ano pa po? eto. Isang adobo at gulay. So, yun lang. Yun lang. Hi guys. Ayaw nyo i-try ma'am yung ano. Ang sarap niya. Alin? Yung manok na inihaw. Pass na muna. Pass. Tara na. Yan na. Sana. Yay! Let's go home. Finally, we're home. And time check, it's 12 p.m. So, magla-lunch muna kami, then mag-work na ako. Time check, it's at 1 p.m. And mag-start na ako mag-work. So, dito na tayo sa aking workstation. Ayan. So, speaking of workstation, meron kasing mga nagtatanong sa akin about kung ano dapat yung specs ng laptop or ng computer nila kapag mag-online job ka or mag-work from home ka. Actually, nung nag-start kasi ako, well, Intel dual core pa kasi before yung yung naabutan ko, like yun talaga yung gamit ko before. Pero nung nag-upgrade na ako, which is parang 5 years ago. So i3, naka i3 ako noon. Tapos pero pwede pa rin naman, I think pwede pa rin naman yung i3 ngayon. Pero to be safe, mas maganda na na i5, i5 series or i5, i7, mga ganon, ang kunin nyo na laptop or computer. So, hindi ko na alam kung kapag sa Apple or MacBook or what, kasi hindi naman ako fan, hindi ako ganoon ka-fan ng ng Apple or ng mga MacBook ganyan. So, doon lang tayo sa mababang price muna, 'di ba? So, ganoon, i5 mas safe 'yun gamitin. Tapos yung medyo matataas din yung RAM, like 8 gig RAM or 16 gig RAM, mga ganun. Kasi ang importante is yung makakapag multitask ka or yung multiple tabs, kasi kapag funnel designer ka, hindi mo naman kailangan mag-install ng mga apps na mabibigat. Like for example, ng Photoshop, unless nag-Photoshop ka talaga. Ng Photoshop, hindi kailangan yun. Most of the time, ang gamit mong apps is more on web-based. Like Canva o kaya naman Figma or yung kung anumang platform na gamit ni client, na for example, it's GHL, System.io, or Kajabi, mga ganon. So, lahat is more on web-based siya. Kaya, very important na pwede kang mag-open ng multiple tabs, yung hindi may hirapan or mas-sacrifice yung speed ng ng computer mo. Okay, so mag-start na tayo mag-work. Normally, kapag kaupo ko lang sa computer, sa harap ng computer, hindi agad ako nagka-client work. Ang ginagawa ko is yung aking freelancing routine. Like, yung first kong ginagawa is, syempre, magche-check ako ng aking emails, ng aking social media, for example, merong mga comments ng kapwa ko freelancers, so anything that about social media, yun yung una kong gagawin. It's because, kapag nag-work na ako mamaya, naka-lock in na ako dyan. What I mean by nag-work mamaya, yung client work. So, kapag nag-start na ako mag-client work, is lock in na talaga ako. Like, hindi mo na ako makakausap kasi sobrang focus na ako sa pagde-design ng funnels. Kasi may mga times na for example today, ang gagawin ko lang talaga is design. Pero meron kasi mga days na ang gagawin ko is mag-iisip ako ng strategy. So, yun yung times na talagang focus ako sa pag-iisip ng strategy. Like, talagang kailangan ng utak, ganun. So, kailangan talaga ng naka-focus. Pero later on, hindi naman ako mag-create ng strategy. Ang gagawin ko naman is meron ako kasing currently na dinedesign na funnel. So, yun yung itutuloy ko later on. Pero for now is mag-open ako ng social media, mag-check ako ng kung meron akong comments na kailangan kong
replyan. Yung students ko, if meron silang kailangan na support from me, yun. So, yun yung gagawin natin. Gagawin ko today. So, ayusin ko muna. Upuan ko yung aking mahiwagang kumot. Kasi ang lamig-lamig dito eh. You know, so kung nakikita nyo ako na nagla-live sa TikTok, tapos lagi ako nakaganto. So, ibig sabihin, nilalamig ako. So, yun. Wait. So, mag-check ako ng aking email. So, merong mga times naman na kapag meron akong nare-receive na questions from my students na hindi ko kayang i-explain through chat kasi sobrang haba na explanation, ganon. Para mas magets nila is voice message yung sinesend ko sa kanila para mas maintindihan nila na mabuti. Kasi ako mismo, nahihirapan ako na mag-type. Sabihin na lang natin na yung kamay ko is, lagi ko sinasabi actually to sa mga students, yung kamay ko na to is for client work, then free pa yung bibig ko para magsalita or para mag-answer ng questions nila. That's why most of the time mas maganda na mag-hop sila sa video call or mag-hop sila sa Discord para makipag-usap sa akin para mas madali yung communication in case na may question sila or magsisend ako ng voice message sa kanila para ma-explain ko sa kanila. Kasi may mga times na yung students ko is magchat-chat sila sa akin, which is alam naman natin na hindi lahat ng chat or lahat ng messages is naiintindihan ng bawat isa. So, mas maganda pa rin talaga kapag na-explain siya. So, para maging klaro in both end, mas maganda or mas ine-encourage ko yung mga students ko na makipag-usap sa akin kapag meron silang questions, like usap, literal na usap, through Discord. So, ganon. Kasi kapag nagka-client work na ako, hindi ko na sila mare-replyan na through chat, ganun. Kasi hindi na ako nag-open ng social media kapag nagka-client work na ako. So, at least, kapag nasa Discord, tapos kasama ko sila, magsalita lang sila ng question nila, masasagot ko agad. So, done na ako with the social media. Ngayon naman is, magsisend ako ng email blast para i-promote yung aking enrollment for batch 28. Hindi kasi ako masyadong yung ma-promote na magpo-post lagi-lagi sa social media, laging makaka-receive ng email yung mga nasa email list ko, hindi ganoon eh. So, sabihin na lang natin na tamad ako mag-promote ng sarili kong course. So, ganun. Mag-send muna ako ng email today and then reminder lang for today. Tapos, another reminder for last enrollment for tomorrow. Tomorrow, last enrollment is June 30. So, last enrollment, June 30, then onboarding call is July 4. So, maraming nagtatanong sa akin, as in, marami. Like, kung ano yung ginagamit kong platform kapag magbe-build ako ng funnels or ayun nga, kung ano yung gamit ko ng platform. Kung ang tinatanong nyo is, like, kung ano yung gamit ko for my personal use, yung for my freelancing business, basta yung personal, like yung website, portfolio, mga ganun. Ang gamit ko is Make It Up. It is powered by Go High Level. Pakita ko sa inyo. So, yan. Ito yung gamit ko. So, Make It Up. Ayan siya. So, it is powered by Go High Level. And dito ako nag-create like ng funnels ko, tapos yung automation. So, as you can see, ang dami ko ng ano. Then, meron din ako mga free templates dyan. Then, if meron like gustong mag-subscribe sa Make It Up, magkakaroon sila ng free template din.
So, yun yung ginagamit ko for my freelancing. Si Make It Up. So, lahat ng funnels ko, yung workflows, yung calendar, pati yung course ko, nasa Make It Up. Okay, napansin ko pala na ang daming nag-comment ng funnel designer ako. Doon sa aking previous post, ang daming nagtanong din sa akin kung paano ba to, gusto nila matuto. Well, if isa ka sa mga yun, punta ka doon sa profile ko, meron doon link, as in yung link 3 na link, then i-click mo yon, meron pa akong available doon na free course. So, hindi ko pa siya tinatanggal. Get that free course para malaman mo kung sa tingin mo kakayanin mo ba mag-funnel design or hindi ko naman sinasabi na hindi mo siya kakayanin. It's just that meron kasi mga tao na kapag nakita yung specific skill, nafe-feel nila na ayaw nila. Meron namang iba na kapag nakita nila at nakita nila yung flow, kung paano ginagawa, nagugustuhan nila. So, if that's you na interested ka pero hindi mo pa sure, then go ahead, get mo yung aking free course habang available pa siya. Okay, so time check, it's 4 p.m. and tapos na ako sa freelancing routine ko. And then later on, meron pa akong isang freelancing routine na hindi pa nagagawa, which is client getting. Usually ginagawa ko siya at night. Kasi at night time, syempre, more on international clients kasi yung clients. So, since they are international, most of the time, gising sila at night, at our night time. So, kaya gabi ako nagka-client getting. So, mamaya ako siya gagawin. Magre-rest muna ako. And then later on is mag-work na ako sa funnel client ko. Okay, so time check. It's 8 o'clock. 8 o'clock p.m. So, now, mag-client work na ako. I need to work like at least minimum of 4 hours para do sa client ko. Well, actually, hindi naman kailangan na matapos yung 4 hours kasi this is a retainer client. So, hindi naman required na matapos ko yung 4 hours. As long as matapos ko yung entire task for the day, let's say na matapos ko siya in 2 hours or 3 or 1 hour, is bayad ako like in full pa din. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung currently na ginagawa kong funnel dun sa client. So, ito yung ginagawa ko right now. So, sales page pa lang ang nagagawa ko. Meron pa akong 2 pages na kailangan gawin. So, and ito yung itsura niya. Yan. So, ayan. So, nasa page editor pa lang ako. So, hindi ko pa pinapakita sa inyo yung mismong preview niya. Pero, dito pa lang is magkakaroon ka ng idea na this is the sales page na dinedesign ko. So, as you can see, sobrang ano lang niya. Sobrang simple lang yung design niya compared sa usual na dinedesign ko. Usually kasi yung mga design ko is mag-girly o kaya naman sobrang ma-aesthetics. Pero this one is super basic lang yung design niya. And usually, while working is, naka-live ako sa TikTok. So, nagko-co-working stream ako. Like, kapag nag-work ako ng gabi, meron akong nakakasabay na other freelancers. So, sila yung masasabi kong ka-co-working buddies ko. So, makikilala mo sila later. Ayan. So, now we're live on TikTok at mukhang papasok na yung aking isang papasukin natin siya. O, di ba? Narinig nyo, merong nagsalita. So, kapag naka-live ako sa TikTok, para kahit na sobrang naka-lock in na ako sa pag-work, kapag may nag-comments, may magsasalita. So, ayan. Ginagamitan ko ng app na to. So, Tikfinity. So, naka-open lang siya. And then, ini-start ko lang siya. Then, mini-minimize ko lang. So, mayroon na dyan magsasalita kapag mayroong Good morning, nag-comment. O, di ba? Good morning. Good. Sige, papasukin na natin yung aking mga, yung ating mga alipores. De, joke lang. Papasukin na natin sila. So, sila yung aking mga ka-co-working buddies kapag nag-co-working kami. Co-working stream dito sa TikTok. Actually, may isa pa niyan, pero baka tulog pa. Or baka nasa call pa, ganun.
So, magka-client getting lang ako like mga 30 minutes to 1 hour. And then after that is magpapahinga na ako. So, yun yung schedule ko for this entire day. Ganun lang siya lagi. Except kapag meron akong client call. So, nadadagdagan lang yung sequence or yung pinaka-schedule ko. Lalo na kapag may client call o kaya naman kapag meron akong coaching sessions with my students. So, that's all for now. And if hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And don't forget to click that bell notification button below para maging updated ka sa mga upcoming videos na i-upload ko. And I'll see you again sa next video ko.